Kwentong Bayan. Kung ikaw ang bibigyan ng pagkakataon upang makapanggamot ng ibang tao, tatanggapin mo kaya? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Che. Taong 1990, Camarines Sur. Alas 6 pa lamang ng umaga umaalis na ang dalagang si Che sa inuupahan. Ganitong oras ay naghahanap na kaagad siya ng masasakyan papuntang trabaho. Mahigit isang oras ang layo ng trabaho sa tinutuluyan, kaya sinasadya niya talagang umalis ng mas maaga. Hindi naman maiwan ni Che ang inuupahan dahil nakuha niya ito sa mababang halaga. Sa halos 2 taon na pagtatrabaho sa Maynila, iniinda na nito ang pagod at sama ng loob dahil sa hirap ng trabaho at napakatalim na dila ng amo. Ngunit ganun pa man, kinakaya pa rin niyang mamuhay sa Maynila para sa mga kaanak sa probinsya na umaasa lahat sa kanya. Isang araw, dahil sa sobrang pagod at pagkawala na rin ng pasensya, nasagot ng dalaga ang amo. Dahilan kaya kaagad siyang nasesante sa pinapasukan. Wala namang nagawa ang dalaga. Sa loob ni Che, mas mainam na ito kaysa pagtiisan pa ng matagal ang mga amo. Nang sumunod na araw, inayos na nito ang mga gamit at nagpa siya na umuwi na lamang ng probinsya. Ngunit hindi siya babalik sa sariling lugar. Bagkus sinubok ang buhay sa probinsya ng Camarines Sur. Sa unang araw sa lugar, kaagad naganap si Che ng mauupahan. Sa pagtatanong-tanong, nakarating ito sa maliit na payak na tahanan ni Lola Taya. Ayon sa mga tao sa barangay, may isang kwartong bakante sa tahanan nito. Mag-isa lang ang matanda sa tahanan. Samantalang nang makausap naman ni Che ang matanda, kaagad naman niyang nagustuhan ang kwarto. Bukod sa malinis at tahimik ang lugar, mababa din ang renta. Palangiti naman ang matanda at mabait, kaya hindi nagdadalawang isip si Che na dito na lamang manuluyan. Samantala, matapos maisaayos ang lahat ng mga dalang gamit sa bagong kwarto, inalok naman ito ng matanda ng hapunan. Habang kumakain, doon nila mas nakilala ang isa't isa. Ayon dito, matagal siyang mag-isang naninirahan sa tahanan. Nagtatrabaho ang lahat ng anak niya sa ibang bansa. Habang ang asawa naman, matagal na ring sumakabilang buhay. Dagdag pa nito, tanging babae lang ang tinatanggap niyang mangupahan dahil tinuturing nitong anak ang mga nakakasama. Ilang sandali pa silang nag-usap. Nang matapos ay nagpahinga na si Che dahil sa sobrang pagod sa biyahe. Kinaumagahan, nagising na lamang ang dalaga dahil sa mga tilaok ng mga alagang manok ni Lola Taya. Kaya naman diretsyo nang bumangon at naligo sa poso na nasa bandang likod ng tahanan. Katapat ng poso ang kusina ni Lola Taya, kaya kita nito ang dalaga na naliligo. O iha, pagkatapos mong maligo, samahan mo kong mag-almusal. Kailangan mong mabusog at pupunta ka ng bayan para magtrabaho. Wika ni Lola Taya. Napangiti naman ang dalaga, tumango sa matanda. Nang matapos maiayos ang sarili, kagad na itong dumiretso sa kusina. Sabay na silang nag-umagahan. Sa isip ni Che, napakaswerte naman ng nahanap na upahan dahil napakabait ng matanda sa kanya. Hindi nagtagal, naglakad na palabas ang dalaga at pumunta ng bayan sa pagbabakasakaling makahanap kagad ng trabaho.
Ganon man ang pasasalamat ng dalaga sa Diyos dahil mabilis siyang nakakita ng papasukan sa palengke. Kagad siyang tinanggap bilang tagatahi sa paggawaan ng mga uniforme. Magmula ng araw na yun, bumalik na sa dating sistema ang buhay ni Che. Tanging sa trabaho na lamang umiikot ang mundo. Ngunit sa puntong ito, maayos naman ang lahat gawa ng mabait ang amo. Dagdag pa dito si Lola Taya na tila nagsisilbing sariling kamag-anak sa lugar at napakabait sa kanya. Sa katunayan, may mga pagkakataon na pati ang labahin ng dalaga isinasabay na ng matanda para kahit papano'y makaganti. Tuwing umuwi si Che ay dinadala niya ang matanda ng mga paborito nitong kakanin. Maging sa pamimili ng panglingguhang pangangailangan sa loob ng kusina, isinasama na nito ang matanda. Lumipas ang ilang buwan. Naging madali ang buhay para kay Che. Kada kinsenas kung magpadala ng sustento sa pamilya. Kaya kahit papano'y masasabing naging magaan ang pamumuhay ng dalaga. Tuwing napapag-isa, naiisip niya na baka dinala talaga siya ng Diyos sa lugar upang maging magaan ang pamumuhay. Isang araw, dahil malapit na ang pasukan ng mga estudyante, dinumog ang patahian na pinapasukan ni Che. Dahil sa kaunti lang naman silang mananahi, naobliga ang dalaga na pumasok hanggang gabi. Nagpaalam naman ito kay Lola Taya na madalas 10:00 na siyang makakauwi sa tahanan. Wala namang naging problema sa matanda. Bagkus binigyan niya lamang ng susi si Che sa pintuan ng kwarto. Nagpatuloy ang ganitong sistema ng buhay ni Che ng halos ilang buwan. Kaya naman isang araw pagkagising, nakaramdam ito ng bigat sa katawan at sinabayan pa ng lagnat. Dahil sa sitwasyon, hindi na muna siya pumasok ng trabaho. Hindi rin naman kakayanin ng katawan niya ang maghapong nakaupo at pananahi. Bandang 6:00 ng hapon, pinuntahan ni Lola Taya si Che para hilutin ang buong katawan. Doon lamang nalaman ni Che na magaling pala ang matanda sa panghihilot. Nang akmang maglalagay na sana ng langis sa bandang braso ni Che, nagulat na lamang ang matanda. "Oh, meron palang karga ang katawan mo. Sa ngayon, hindi ko makakayanang hilutin yan. Napakalakas na enerhiya yung tumutulak sa akin papalayo. Sa Biyernes pa kita pwedeng hilutin ha. Pero inaapoy ka na ng lagnat, kaya kinakailangan ka ng mahilot ano. Sige na nga, bumangon ka na dyan at subukan natin kay Sting. Magaling yon, mas malakas kaysa sa akin." Wika ni Lola Taya. Dahan-dahan namang bumangon sa kinahigaan si Che at sumama sa matanda. Hindi na sila nagmadali sa paglalakad. Gawa ng malapit lang naman ang tahanan ng isa pang manghihilot. Ilang sandali pa, pagkarating nila sa tahanan, pagkahawak sa pulso ni Che, kagaya ng sinabi ni Lola Taya, ganon din ang pahayag ng manghihilot. Kargado ang katawan ng dalaga, kaya hindi uubra ang ordinaryong hilot sa kanya. Dahil hindi na maipipilit pa, umuwi na ang dalawa at nagpahinga na lamang si Che sa higaan. Napaisip ang dalaga kung ano ang ibig sabihin ng dalawang manghihilot. Narinig niya ang salitang kargado, ngunit hindi na nagawang magtanong dahil hinang-hina na siya ng mga sandaling ito. Nang sumunod na umaga, araw ng Biyernes, kahit papano ay humupa na ang lagnat ni Che. Naupo ito sa bakuran para magbilad sa sikat ng araw. Nilapitan ito ng matanda at binigyan ng isang basong pinakuluang dahon ng oregano. "Siguro napapaisip ka kung anong ibig sabihin na kargado ano? Isang uri ng enerhiya
na nangangailangan ng taong may kaalaman. Kaalamang sabihin na nating mula sa kalikasan. Batid ko sa pagkatao mo na hindi mo alam ano. Hindi mo alam kung paano gagamitin ang karga mo. Pero kung interesado kang malaman, nandito lang ako para alalayan ka. Sa ngayon, magpahinga ka muna nang makabalik ka na sa trabaho mo. Wika ni Lola Taya. Dahil sa hindi pa rin gaanong naiintindihan ni Che, napatanong naman ito sa matanda kung saan nanggaling ang ganitong uri ng kakayahan. Ayon sa matanda, posibleng magmula sa pagkasilang. Nagkaroon na siya ng marka sa lihim na karunungan. Kapag may ganitong uri ng enerhiya sa katawan, magiging lapitin siya ng mga nilalang. Ang ipinagtataka ng dalaga ay wala naman siyang napapansin na kakaiba. Tumugon na lamang ang matanda na dahil siguro hindi pa tuluyang nagising ang kakayahan. O hindi kaya naman, hindi lang niya napapansin ang mga elemento o nilalang na nakakasalamuha. Nang marinig ito ni Che, kagad niyang sinabi na nais lamang niya na mamuhay ng normal. Biglang pumasok sa alaala ng dalaga ang namatay na lolo. Isa itong albularyo sa lugar at hanggang sa kamatayan, nakikipaglaban ang matanda sa iba't ibang uri ng mga nilalang. Hindi rin naman nasaksiyan ni Che ang bawat detalye ng istorya dahil 5 taong gulang pa lamang siya ng mga panong ito. Samantala matapos ang pagbibilad ay dumiretso na siya sa kwarto at naglakad na rin palabas si Lola Taya. Maghapong nanatili lamang sa loob ng kwarto ang dalaga para makapagpahinga. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, pumasok si Lola Taya sa kwarto ni Che at nagsimulang hilutin ang dalaga. Ilang sandali pa lang magmula ng hilutin, wala namang humpay sa pagkalabog ang bubong. Paulit-ulit, tila may napakalaking pusa sa itaas. Ang bubong ng tahanan ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping anahaw. Marupok na ito dahil sa katagalan. Ngunit kahit anong titig sa itaas, wala namang makita ang matanda. Ang sabi ni Lola Taya, wag na lamang pansinin ang naririnig. Gawa ng normal lang ito sa mga katulad niyang lapitin ng aswang. Dahil sa narinig, bagyang nakaramdam ng kilabot ang dalaga. Ito pa lamang ang unang pagkakataon na makaranas ng panggagambala sa aswang. Dahil hindi matigil ang nasa bubong, dahan-dahang dinikit ng matanda ang muka sa dingding at pabulong na nagbitaw ng panalangin, dahilan para matigil ang patuloy na pagkalabog at pagkalmot sa bubong. Matapos nun, nagpatuloy naman si Lola Taya sa panghihilot. Nabanggit ni Che na nakakaramdam siya ng kaunting pagkahilo. Kaya naman ginamot ito ng matanda sa proseso ng inibang sa salitang Bicol. Kumuha ang matanda ng tinatawag sa probinsya na buyo, bunga o apog. Sinamahan niya ng kaperasong luya at bawang. Sabay-sabay itong inilagay sa ibabaw ng dahon ng buyo. Dahang-dahang ipinulupot at inilagay sa pagitan ng mga palad para mapiga ang kada sangkap. Maya-maya pa nang matapos na sa ginagawa ang matanda, pula ang kulay na lumabas sa mga palad nito at may napakabahong amoy. Kagad niya itong itinapat sa ilong ng dalaga at pilit na pinaamoy. Gumuhit siya ng linya sa noo nito, pati na rin sa pulso at paa ng dalaga. Pagkatapos nun ay 3 beses na inihipa ng bumbunan at patalikod na itinapon ang pira-pirasong dahon sa kamay. O sige iha, magpahinga ka muna. Sigurado bukas, maayos na ang pakiramdam mo. Wika ni Lola Taya. Kagad namang nagpasalamat ang dalaga at lumabas na ng kwarto. Halos hindi naman makapikit ng mata si Che.
kakatingin sa bubong dahil muling bumalik ang nilalang kanina. Ngunit makalipas ang ilang oras, nakatulog na rin siya dahil nilalagnat pa ang buong katawan. Nang sumunod na araw, kagaya ng sinabi ni Lola Taya, naging maayos na ang pakiramdam ni Che. Pagkagising nito, narinig na tila may naghuhukay ng lupa. Kagad itong bumangon para tignan. Nang magawi sa may likod na bahagi ng tahanan, dito nakita ang isang lalaki na abala sa pagbabaon ng mga itim na bato sa ilalim ng hukay. Bago pa man maitanong kung para saan, sumagot na si Lola Taya para magsilbing bakod sa tahanan, lalo pat lapitin ng kung ano-anong nilalang si Che. Nagpasalamat naman ang dalaga at hindi na inalam pa ang ibig sabihin ng ginagawa. Bumalik na ng kwarto ang dalaga. Buong maghapon siyang nagpahinga. Matagal na nagtrabaho ang lalaki. Bawat kanto ng tahanan ay ginawa nito ng hukay at ibinaon ang mga itim na bato. Pinalipas pa nito ang halos 3 araw bago tuluyang nakabalik ng trabaho. Kasabay ng pag-ayos ng pakiramdam, ganon din ang pabalik-balik na nilalang na kumakalabog pagsapit ng dilim. Tila walang silbi ang mga batong ibinaon ng lalaki. Tinutulungan naman ito ni Lola Taya gamit ng mga orasyon na pangpaalis ng nilalang. Ngunit hindi talaga mapakali ang dalaga. Kaya naman hindi nagtagal. Umuwi na muna siya sa sariling lugar. Dahil hindi makatulog ng maayos at hindi na rin makapagtrabaho ng matino ang dalaga, labag man sa kalooban ng matanda, pinayagan na lamang nito ang pag-alis. Nag-abiso na anumang oras ay bukas ang tahanan para kay Che. Samantala, nang makarating naman sa lugar, hindi niya naman kagad na ikwento sa mga magulang ang pinagdadaanan, ngunit lahat ng naroon ay nakakahalata na. 1 linggo na ang nakalipas magmula nang dumating si Che. Ganon din ang tagal na bumabalik ang nilalang sa tahanan tuwing gabi. Hindi ito mapakali sa bubungan dahil walang humpay sa pagkalampag. Ayon sa ama, 1 beses ay nakita ang nilalang. Pareho sa normal na tao ang katawan, ngunit purong itim ang kulay at puno ng buhok. Mapupula ang mga mata. Dahil dito dahan-dahang ikwenento ni Che ang mga naganap. Baka sinundan siya ng nilalang mula sa lugar kung saan siya nangupahan. Naitanong na rin ito sa ama ang tungkol sa karga ng katawan. Ayon sa ama, totoo ang mga ito dahil nung mismong oras na pagkasilang sa kanya, wala na siyang buhay kaya pumunta sa komadrona ang sariling lolo. Ipinainom sa walang kamuwang-muwang na sanggol ang 1 bote ng langis. Ang langis ay nagsilbing duktong sa buhay ni Che, ngunit ito rin ang magsisilbing marka bilang tagapagmana sa lahi ng lolo na isang antingero at manggagamot. Dahil sa narinig, hindi naman malaman ni Che ang mararamdaman, ngunit sigurado siya ng mga oras na yun. Hindi niya ipagpapatuloy at wala siyang balak na tahakin ang landas ng lolo. Kaagad na sinabi ni Che sa pamilya na hindi niya bubuhayin kung anuman ang gustong ipamana ng lolo. Tumugon naman ang ama na inirerespeto kung ano ang nais ng dalaga. Ngunit kinakailangan mapawalan ng bisa ang langis na dumadaloy sa dugo. Dahil habang tumatagal, mas lalong hahabulin siya ng mga nilalang, lalo pat nasa tamang edad na. Ang sabi ng ama, kinabukasan ay pupunta sila sa kaibigan nitong albularyo na naninirahan sa kabundukan. Sa puntong ito, wala nang ibang nais si Che kung hindi matapos na ang kalbaryong pinagdaraanan, kaya pumayag siya sa sinabi ng ama.
Nang sumunod na araw, maagang lumuwas ng lugar ang mag-ama. Pinuntahan ng mga ito ang tahanan ng manggagamot. Halos 3 oras ang tinagal ng paglalakbay, kaya halos mahimatay si Che. Mabuti na lamang. Napakabait ng matandang manggagamot kaya pinagpahinga muna siya nito at binigyan ng maiinom. Ilang sandali pa, nang maayos na ang dalaga, ipinagtapat ng manggagamot ang 2 hinlalaki nito. Dumadaloy pala sa katawan mo ang lahi ng mga manggagamot. Ano bang nais mong gawin dito, Iha? Gusto mo bang tanggalin ng bisa? Ay sayang naman. Bihira lamang ang nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Wika ng manggagamot. Kagad namang sinabi ng dalaga na nais niyang maipawalang bisa ang kakayahan. Ngunit ayon sa manggagamot, 1 taon ang igugugol para matanggal sa dugo at kinakailangan pa rin sa tahanan nito manirahan para makaiwas sa mga nilalang. Lalo pat magiging napakasensitibo ng katawan nito sa prosesong pagdaraanan. Walang pagdadalawang isip na sumang-ayon si Che. Ayon sa kanya, walang-wala ang 1 taong igugugol kumpara sa panghabang buhay na dadalhin ang pamanang hindi niya matatanggap. Dahil dito, wala nang nagawa ang ama kung hindi ibilin ang anak. Kilala naman ito sa lugar, kaya naging kampante ang ama. Magmula ng araw na yun, nanatili na si Che sa bahay ng manggagamot. Ibang-iba ang pamumuhay doon kumpara sa nakagisnan. Bukod sa walang kapitbahay, nakaasa lamang ang makakain sa mga namumunga sa bundok. Dito ay natuto si Che na umakyat ng mga puno. Purong mga gulay lamang ang kinakain kaya kahit papano, hinahanap niya na ang lasa ng karne. Araw-araw siyang tinuturuan ng matanda ng mga panalangin. At kasabay ng lahat ng ito, pinapainom ng iba't ibang uri ng halaman. Lumipas pa ang ilang linggo. Palagi niyang nakikita ang mga napapagaling nito. Nakaramdam ng galak sa puso si Che. Sa katunayan habang tumatagal, mas naiintindihan nito ang mga gawain at pakiramdam ng isang manggagamot. Kaya naman isang araw, bigla na lamang nagpasya ang dalaga na imbis na putulin ang ugnayan sa mga manggagamot, mas pinili niyang buhayin ang pamana ng lolo. Dahil dito, natuwa naman ang albularyo sa narinig. Sa buong 1 taon na iginugol sa kabundukan, imbis na ipagpatuloy ang pagiging simpleng tao, hinulma ito ng kasamang manggagamot bilang biyasang albularyo. Sa katunayan, ang manggagamot na mismo ang nagsabi kay Che na likas sa kanya ang pagiging magaling sa larangan, kaya hindi na nahirapan ang matanda sa pagtuturo. Hanggang sa matapos ang 1 taon, sa muling pagbaba ni Che sa kabundukan, nabigla ang lahat dahil iba na ang itsura nito. Bagaman hindi makapaniwala ang pamilya lalo na ang ama, hindi kalaunay natanggap nila ang piniling landas ng anak. Magmula ng araw na yon, nagtayo na ng kubo si Che para pagdausan ng mga panggagamot. Samantala, niyaya niya si Lola Taya na manirahan sa lugar at naging kasama niya sa panggagamot. Ang samahan ng dalawa ay nagbigay ng pag-asa sa lugar para kahit papano'y magkaroon ng paggamutan na hindi humingi ng salapi. Masasabing naging matagumpay naman ang dalawa sa paglipas ng panahon. Mas lalo pang nakilala ang mga ito. Sa tuwing may napapatanong kung saan nanggaling ang kakayahan ni Che, ang palagi niyang sinasabi, ito ay pamana ng kanyang lolo. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Ganun pala no, kapag mula pagkabata, nakatadhana na para sa'yo yung
panggagamot, hindi mo na may iwasan. Talagang gagawa ng paraan ng kalikasan upang gampanan mo kung ano ang ibinigay sa'yo. Ililigtas mo pa rin ba ang buhay ng iyong kaibigan kung ang kapalit nito ay ang sarili mong buhay? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jose. Dekada 80, Cebu. Si Jose ay truck driver sa probinsya. Mas mahaba ang oras niya sa kalsada kung ikukumpara sa tahanan. 23 si Jose nang mangyari ang tagpo na nagpabago sa buhay niya. Anak, saan ba ang biyahe mo? Matagal na naman bago ka namin makita, ano? Hanggang kailan ka ba magiging driver? Gabi-gabi akong kinakabahan kung ayos ka lang eh. O ligtas ba yung biyahe mo? Abay, wag naman sana, pero parang mamamatay ako sa nervyos eh. Wika ni Nanay Josephine. Nag-iisang anak lamang si Jose ng mag-asawang Josephine at Ariel. Kaya kahit binata na, tila maliit na bata pa rin ang turing sa kanya. Hindi naman mahirap ang pamilya ni Jose. Maayos ang hanap buhay ng mga magulang. Kilala ang negosyo nila sa lugar dahil sa napakasarap na ibinebentang lechon ng mga magulang. Talagang mahilig lang si Jose sa pagmamaneho at pagpunta sa iba't ibang lugar. Nay, alam mo naman na ito yung hilig ko, di ba? Yung makapunta sa iba't ibang lugar. At saka, iba yung pakiramdam ko kapag akong nasa Manibela. Doon ako masaya eh. Ganito na lang. Kapag isang beses nalagay ako sa alanganin o peligro, ititigil ko na ang pagiging driver. Tutulong na lang ako sa litsyonan natin. Ayos ba yun, Nay? Tugon ni Jose. Ariel, narinig mo ang anak mo ha? Pero anak, mabuti pang tumulong ka na lang sa negosyo. Sayang naman yung kagwapuhan mo kung nasa Manibela ka lang. Wika ng nanay. Matapos ang pag-uusap ay nagpaalam na si Jose. Medyo malayo ang biyahe. Kailangan niyang madala ang produkto sa ibang parte ng probinsya. Kasama ni Jose ang dalawang pahinante na nagngangalang Diego at Abner. Madalas inaabot sila ng ilang araw hanggang sa ilang buwan. Magaan ang loob ng amo kay Jose. Malaki ang tiwala nito sa kanya, kaya mas marami siyang biyahe kumpara sa iba. Oy tol, ano? Tapos na ang sermon ng nanay, ano? Ikaw na ba kasi? Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagtsatsaga sa pagbabaneho. Napakaganda ng kainan nyo. Kung ako ang anak ni Nanay Josephine, baka dyan na lang ako sa litsyonan palagi. Kesa dito, nakakapagod ang trabaho. Konti na lang baka iwan na ako ni Flor eh. Mas mahal ko pa daw yung truck mo kaysa sa kanya. Wika ni Abner. Tignan mo tong si Abner. Isa naman tayo pupulutin kapag nawala si Jose. Baka mas lalo kang iwan ni Flor kapag nawalan ka ng trabaho. Lalo na ako. Hindi ako nakapagtapos ng elementarya eh. Kung hindi dahil kay Jose, baka palaboy ako. Wika ni Diego. Si Diego ay tumakas sa sariling lugar. Mula sa probinsya, palimitong sumakay sa barko papunta sa bayan ni Jose. Nagkakilala sila ng binata nang minsang mabiktima si Diego ng mandurukot at bugbugin. Si Jose ang tumulong para makapasok ito bilang pahinante, kaya naman labis ang utang na loob niya sa binata. Ano ba kayo? Di doon naman tayo sa litsyonan namin, di ba? Hindi ko naman kayo iiwan sa ere. Saka sinabihan ko na si nanay. Ihinto ako sa oras na malagay sa alanganin ang buhay ko. Malamang hindi naman niya malalaman kung mapahamak tayo o hindi. Pwera na lang kung magsusumbong kayo. Wika ni Jose habang nakatitig sa dalawa.
kasabay ng tawanan. O siya, maayos sa ba yung likod? Maigi pa umalis na tayo, baka biglang magbagong isip ni nanay. Hindi pa ako payagang bumiyahe. O ito, alam ko naman, kanina nyo pa iniintay tong lechon. Wika ni Jose, sabay abot ng supot ng 2 kilong lechon na may kasamang kanin. Yan! Yan ang gusto ko sa'yo, tol. Hindi ka nakakalimot sa paborito namin. Wika ni Abner. sus, may nalalaman ka pang paborito. Lahat naman ng libre, paborito yung dalawa. Tugon ni Jose. Muling nagtawanan ang magkakaibigan. Binuksan na ni Jose ang makina ng truck. Laman nito ang iba't ibang klasing produkto na kailangang madala sa bayan. 2 araw ang itatagal nila sa biyahe. Meron na silang baong lutuan at may mga duyan na nakasabit sa ilalim ng sasakyan. Kapag inabot ng antok at kailangang matulog. Pero kapag pagkain naman ang usapan, hindi sila nag-aalala dahil palagi naman silang nililibre ni Jose. Tol, tinarhan ka namin ng lechon. Baka gutom ka na. 4 na oras ka nang nagmamaneho, hinay-hinay lang. Mamaya magkatotoo yung pustahan nyo ni Nanay Josephine. Sige ka. Wika ni Abner. Ano ka ba? Mula bata ako, yan na ang kinakain ko. Sawa na ako dyan, mabuti pa. Tumingin kayo sa paligid kung may makakainan. Gusto ko lang humigop ng sabaw ng isda. Si Diego, gisingin mo. Tulo yung laway, oh. Tugon ni Jose. Makalipas ang 1.5 oras, napadaan sila sa isang malapit na karenderya. Maliit lang ang pwesto, pero sa palagay nila masarap dahil maraming tao ang kumakain. Miss, 2 sinabawang pa nga. 6 na kanin, saka itong inihaw. Tapos 2 malaking soft drinks. Wika ni Jose. Aba, tol. Kabisado ah. Bilib na talaga ako sa'yo. Walang kupas. Pambobola ni Abner. Malamang, panay palibre ka ba naman eh? Talagang makakabisado na ni Jose mga gusto nating kainin. Wika ni Diego. Ito ang gusto ni Jose sa biyahe. Kasama ang mga kaibigan. Naghahanap ng makakainan at makakatuklas ng ibang parte na hindi pa napupuntahan. Bawat paginto ng sasakyan, panibagong karanasan ang baon nila. Habang masayang kumakain, may palaboy na bigla na lang lumapit sa pwesto ng 3. Amang, baka pwede namang makahingi ng sabaw at kanin? Kahit yung tira lang. Aantayin ko na lang ho. 3 araw na akong walang kain eh. Wika ng palaboy. Kagad siyang tinaboy ng tendera. Ay! Huwag ka dito malimos ang baho mo! Tinatakot mo yung kumakain eh! Sige na! Umalis ka na! Wika ng bantay. Ngunit inawat ito ni Jose. Ay hindi ho, hayaan nyo na lang. Mabuti pa bigyan nyo kami ng 1 plato. Saka sinabawang pa nga. 1 soft drinks din ho. Sige ho, maupo muna kayo dito nang makakain kayo. Wika ni Jose. Maraming salamat sa iyo, Amang, ha. Kayo pa lang yung tumulong sa akin eh. 3 araw na ako nanlilimos. Pagpalain ka nawa ng may kapal. Wika ng palaboy. Nang matapos sila Jose, nagpaalam na sila sa palaboy. Nagpakilala ito bilang Crispin. Amang, wala akong may susukli sa kabutihan mo eh. Eto, kunin mo tong bato. Magbibigay sa'yo ng swerte. Kagaya ng swerte ang nakuha ko nang lapitan ko kayo. Mag-iingat ka ha. Wika ni Crispin. Sabay abot ng puting bato na hugis itlog. Kasinlaki ng 25 sentimos. Maraming salamat ho dito. Ingat din kayo. Maraming salamat ha.
Wika ni Jose at bumalik na ng truck. Iba ka talaga, tol. Kaunti na lang. Papatuyuan ka na namin ng rebulto. Sobrang swerte na mapapakasawa ba? Wika ni Abner. Oo nga eh. Kung babae ako, ay baka ako pa nanligaw sa'yo. Wika ni Diego. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi kita sasagutin. Kakakain nyo lang, parang gutom na naman kayo. Tara na, balik biyahe na tayo. Wika ni Jose. Hindi nga siya nagkamali. Ginabi sila doon sa kakawyan. Kaunti lamang ang tahanan doon. Bigla na lang namatay ang makina ng sasakyan. Walang nangyayari. Kahit anong subok ni Jose na patakbuhin ito. Wala nang nagawa ang magkaibigan kung hindi bumaba at tignan ang sanhi ng pagtirek. Kapag siniswerte ka nga naman, dito pa tayo sa kawalan namatay ng makina. Abner, pwede bang kunin mo yung mga reflectors natin? Mukhang matatagalan tayo dito. Wika ni Jose. Bukod sa pagmamaneho, biyasa din ito sa pagkalikot ng mga makina ng sasakyan. Kaya malaki ang tipid sa kanya ng kumpanya. Siya din ang tumitingin sa mga sasakyan kapag nagkaroon ng problema. Nailagay na namin. Ano bang gagawin? Mukhang masama ang tama ah. Ngayon lang nangyari to. Wika ni Diego. Mukhang matatagalan ako kapag inayos ko to ah. Bukas pa tayo makakausad, mabuti pa. Magtanong-tanong muna tayo sa mga bahay. Baka meron tayong mahingian ng tulong. Saka medyo pagod na din ako eh. Tugon ni Jose. Yun na nga ang ginawa ng tatlo. Naglakad sila matapos masiguradong maayos na ang mga kandado ng sasakyan. 9:00 ng gabi ng mga oras na yun. Kaya inaasahan nila nagising pa ang mga tao para tulungan sila. Tao po. Magandang gabi o. Wika ni Jose. Ngunit walang tumutugon sa kanila. Hanggang sa makarating sila sa pang-anim na tahanan, may babaeng tumawag sa kanila. Magandang gabi. Sino kayo? At saka anong ginagawa niyo dito? Tanong ng babae. Bili-bili. Mabuti na lang gising ka pa. Madami na kaming napunta ang bahay pero walang nasagot eh. Ako pala si Abner. Nasiraan kami ng sasakyan. Nagbabakasakali kami na makakuha ng tulong. Wika ni Abner. Ako naman si Teresa. Nako, buti na lang dito kayo nasiraan malapit sa amin. Kung doon sa Corbada, baka natambangan na kayo ng masasamang loob. Sige, sumama kayo sa akin. Ipapakilala ko kayo sa tatay ko. Baka matulungan niya kayo. Wika ni Teresa. Kagad namang sumunod ang magkakaibigan. Kaso nga lang, may naramdamang kakaiba si Diego. Tol, teka lang ah. Huwag na kaya tayong sumama. Iba yung nararamdaman ko eh. Sa probinsya namin, kapag nag-alangan ka, huwag mong ituloy. Baka mamaya, hold upper yan eh, o mamamatay tao. Balik na lang tayo sa truck hanggang umaga. May mga duyan naman eh. Wika ni Diego. Ano ka ba? Napakaduwag mo naman. Maganda yung babae. Tapos mag-iisipan mo na masama. Mas mukha ka pa nga magdanakaw. Tugon ni Abner. Wala nang nagawa pa si Diego kung hindi sumunod. Hanggang sa nakarating sila sa bahay ni Teresa. May usok sa likod na tila may nagluluto. Tuloy kayo. Huwag kayo mahiya. Kami lang naman yun nandito ni tatay. Wika ni Teresa. Teresa, wag mo sanang mamasamain ha. Gabi na.
mag-isa kang naglakad sa labas? Tanong ni Abner. Yun ba? Pupuntahan ko sana yung parokyano namin. Kaso, nakita ko kayo eh. Tugon ni Teresa. Parokyano? Bakit? Ano bang tinda nyo? Tanong ni Jose. Sarsa. Walang kapares na sarsa na tinatangkilik ng maraming nakatira dito. Magandang gabi sa inyo. Tawagin niyo akong Tomas. Bakit nga pala kayo napunta dito? Tanong ng matanda. Pasensya na ho kayo sa abala, nasiraan po kami ng sasakyan. Nagbabakasakali po kami na makakahanap ng tulong. Huwag ho kayo mag-alala. Hindi po kami magtatagal. Alis din po kami kagad. Tugon ni Jose. Wala namang problema. Pwede kayo dito pansamantala sa bahay. Nga pala, doon na kayo magpahinga sa bakanting kwarto. Medyo masikip nga lang pero kasya naman kayo. Teresa anak, ang mabuti pa, ipaganda mo sila ng makakain. Nang matikman nila ang sinasabi kong sarsa. Sige na, magpahinga muna kayo dyan. Wika ni Tomas. Sakto tol, gutom na ako. Mabuti na lang mabait yung taga rito. May libreng pagkain. Wika ni Abner. Oo nga, kaso nakakahiya. Ang ganda pa naman ni Teresa, tapos ang bait pa. Tugon ni Jose. Alam niyo mga pre, iba talaga yung pakiramdam ko, parang may mali eh. Bakit yung mga kinatok natin, gising pa pero hindi tayo pinagbubuksan? Ano bang meron sa lugar na to? Wika ni Chego. Halina kayo. Nakahanda na yung pagkain. Wika ni Teresa. Natakam si Jose at Abner nang makita ang bagong ihaw na malaking isda. 2 mangkok na sarsa at 1 kalderong kanin. Naglalaway na si Abner. Maging si Jose ay matagal nang gustong makatikim ng bagong ihaw na isda. Ngunit sa kabila nun, hindi pa rin maipinta ang mukha ni Diego. Kakaiba ang tingin niya sa tahanan at hindi pa rin nawawala ang pagdududa. Ilang ulit nang pinagmamasdan ni Diego ang mag-ama. Hindi ito tumititig sa kanila ng diretsyo kapag nakikipag-usap. Naroon sa likod ng bahay si Mang Tomas habang abala sa paggawa ng pinagmamalaking sarsa. Hindi naman nagpapigil si Abner at Jose. Kagad nilang nilantakan ang malaking isda na nasa harapan nila. Napatanong si Diego sa sarili kung saan nanggaling ang isda at tila inaasahan na ng matanda na meron silang bisita. Kaya naman hindi kumain si Diego ng gabing yun. Nanatili lamang siya na nakamasid sa mga kasamahan at binabantayan kung sakaling may kakaibang mangyari. Nalintik na. Parang hindi nagpaawat yung dalawa sa paglamon ah. Kailangan alerto ko. Ako lang yung maaasahan kung may masamang mangyayari. Ako tong naturingang mataba eh. Dapat ako nga yung kumakain kagad eh. Wika ni Diego sa sarili. Nakita ni Diego ang mayat-mayang pagtingin ni Teresa mula sa kusina. Tila sinisigurado nitong kumakain ang panauhin. Grabe, panalo yung sarsa nyo, Mang Tomas. Kakaiba ang lasa. Parang mga pinaghalong karne. Ano ba yun? Basta, sarsa pa lang, ulam na. Lalo na siguro kung iteterno to sa lechon nila Jose. Aba, tataob talaga ang isang kalderong kanin. Wika ni Abner. Maging si Jose ay sumang-ayon sa sinabi ng kaibigan. Mabuti naman at nagustuhan niyo ang gawa kong sarsa. Talagang dinadayo yan dito sa amin eh. Alam niyo, espesyal ang sangkap na yan.
at hindi basta-bastang nakukuha. Tugon ni Mang Tomas. Pero Mang Tomas, baka naman pwede kaming mag-uwi. Kakapalan ko na ho yung mukha ko ha. Ang sarap ho talaga eh. Wika ni Abner. Ang mabuti pa, magpahinga na muna kayo. Bukas, tutulungan kayo ni tatay para maayos yung sasakyan nyo. Di ba, tay? Wika ni Teresa. Aba oo, tama. Bukas ayusin natin yung sasakyan nyo. Marami akong kakilalang mekaniko. Kape. Teresa, pagkapin mo muna ang bisita. Eto, gawa ko mismo ang kapeng yan. Matapos uminom ng kape nila Abner at Jose, imbis na magising, agarang nakatulog ang dalawa. Teresa, yung pinto. Ikandado mo. Wika ni Mang Tomas. Nataranta si Diego. Narinig niya ang pagsara ng pintuan. Alam niyang papalapit na sa kwarto ang mag-ama. Hindi uminom ng kape si Diego. Nagpapanggap lang na nakatulog. Sabi ko na nga ba tama yung hinala ko eh. May mali sa mag-amang yun. Bakit kasi hindi sila nakinig sa akin eh? Wika ni Diego sa sarili. Patuloy lang sa pakikinig sa mag-ama. Anak, sigurado ka bang uminom yung 3 ng kape? Tanong ni Mang Tomas. Opo, tay. Nakargahan ko na rin po ng orasyon. Mahusay. Wala talagang kasing sarap ang kape na gawa sa pulbos na buto ng tao na may kasama pang orasyon. Hindi natin sila kakainin. Sila ang mag-uumpisa ng bagong lahi natin sa ibang bayan. Siguradong matutuwa si Ama. Wika ni Mang Tomas. Eh, tay, paano po yan? Bihira na po yung naliligaw na dayo sa atin eh. Kukulangin tayo sa karne. Pati sa lamang loob para sa sarsa mo. Wika ni Teresa. Halos masuka si Diego sa mga narinig. Walang kaalam-alam ang dalawa. Nalaman ng tao ang nainom at nakain nila. Karne at lamang loob pala ng tao ang sinasabi ni Mang Tomas na espesyal na sangkap ng sarsa. Nanlamig si Diego at napabalikwas. Saktong pag-ikot ng higaan pagkarap sa pintuan. Halos kadikit na ng mukha niya ang mukha ni Mang Tomas. Ang buong akala niya ay umalis na ito. Ang hindi niya alam, inaabangan siya. Sabi ko na nga ba eh. Kanina ko pa napapansin na balisa ka, iho. Malamang narinig mo ang usapan namin. Kaya hindi ka na pwedeng lumabas. Malaman ka. Mainam na pangsahog. Wika ni Mang Tomas. Hindi alam ni Diego ang gagawin. Napapikit na lamang at nagdasal. Hanggang sa nakita niya yung bato na binigay ng palaboy. Nagliliwanag sa bulsa ni Jose habang maimbing na natutulog. Kinuha ni Diego ang bato kahit hindi alam ang gagawin. Nang makita ito ng 2 aswang, napalayo sila. Unti-unting nagpalit ng anyo. Hanggang sa bigla na lang may bumagsak sa bubong ng tahanan. Sa lakas nito, nagising ang 2 kasama ni Diego. Nabuwal ang puno na nasa harapan ng bakuran ng aswang. Dahilan para masira ang tahanan at makagawa ng daanan upang makatakas ang 3. Napabangon ang 2 nang makita ang aswang na nasa harapan. Tol, ano yan? Halika na, tumakbo na tayo! Kumaripas sila ng takbo. Hindi alam kung saan pupunta. Sira pa rin ang sasakyan. Walang ibang naroon upang tulungan sila. Tol, dumiretso na tayo sa kotse. Isarado na lang natin yung loob. Siguradong hindi nila kayang buksan yon.
Doon na muna tayo magtago. Wika ni Jose. Ano ka, bata? Hindi to tagu-taguan. Papatay tayo na baka yan. Huwag lang tayong tumigil sa pagtakbo. Hindi nila tayo maaabutan. Mula sa dilim, nakita nila ang palaboy na nanghingi sa kanila ng pagkain. Bakit nandito ka? Sumama ka sa amin. Hinahabol kami ng aswang, baka madamay ka. Wika ni Diego. Alam ko. Dito lang kayo sa likod ko. Huwag kayong mag-alala. Tugon ni Crispin. Teka. Crispin, ano pong ginagawa niyo dito? Bakit kayo nakaharag? Wika ni Mang Tomas. Wala kang gagalawin sa mga dayong to. Nasa ilalim sila ng proteksyon ko. Nakita mo naman yung binigay ko sa kanila, di ba? Huwag mo nang antayin na ako pa ang makaharap mo. At ikaw, Teresa, kinukonsinti mo yung tatay mo, ano? Tumigil kayo. Kung hindi, ako ang papatay sa inyong dalawa. Wika ni Crispin. Walang nagawa ang mag-ama kung hindi bumalik na lamang sa tahanan. Teka, sandali lang. Anong ginawa mo? Bakit sila natakot sa'yo? Tanong ni Jose. Basta, huwag niyo nang isipin yon. Ang mahalaga, ligtas kayo. Malapit na mag-umaga, sige na. Umalis na kayo. Wala nang manggagambala sa inyo. Pag uwi nyo, yung binigay ko sa'yo, ilagay mo sa isang baso ng tubig. Tapos inumin yung 3 nang mailuwa nyo kung ano man yung nakain nyo dun sa bahay. Kung ayaw nyong mayanggaw, sundin nyo yung sinabi ko. Ako na yung hingi ng pasensya sa ginawa ng dalawa, ha? Sige na, paglabas nyo sa lugar, hindi na kayo makakabalik dito. Hindi nyo na makikita yung lugar. Wika ni Crispin. Walang ibang nasabi ang 3 kung hindi salamat. Sabay talikod papunta sa kotse. Pagkarating sa truck, sinubukan muli ni Jose na paandarin ang sasakyan at gumana naman ito. Walang ya. Napaglaruan yata tayo ng demonyo, ah. Tama si Diego una pa lang, eh. Wika ni Abner. Hindi na nila inantay pa na makauwi ng tahanan. Doon pa lang sa kotse, sinunod na nila ang bili ni Crispin. Hanggang sa sumuka sila ng itim na likido. Sobrang baho at ang lansa. Parang ito na yung senyales na kailangan ko nang tumigil, ah. Tatapusin ko na lang tong dadali nating produkto. Kayong dalawa, kung gusto nyo, sumama na lang kayo sa akin. Tuturuan ko kayo sa loob ng kainan kung paano ang kalakaran. Itigil na natin to. Wika ni Jose. Inabot ni Diego ang ibinigay ni Crispin. O pare, ito yung mutya na bigay ni Crispin, oh. Mabuti na lang, swerte tayo sa mutyang yan. Kung hindi, malamang napatay na din tayo ni Mang Tomas, eh. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa ating channel. Pero bagay lang na napansin ko. May mga senyales talaga na hindi tama yung mga nagaganap sa isang lugar. Una, yung hindi sila pinagbubuksan ng mga tao. Tapos, biglang magandang babae yung tutulong sa kanila. Doon pa lang, makakaramdam ka na parang may mali. Kaya sana pagkuhaan natin ng impormasyon ng kwentong ito na kung sakaling tayo ang makaranas ng ganitong kaganapan, alam natin ang gagawin natin. Maraming salamat. Kwentong Bayan.